Simulan po natin ang ating munting talakayan sa mga kasalukuyang pangyayari na nagaganap sa ating lipunan. Ayon sa mga balita, sa pahayagan, radyo, telebisyon at social media. Ang pagbawi ng amnestiya ng dating Senador Trillanes na iginawad ng ating Pangulong Benigno Aquino noong taong 2010. Ang facts of the case: on 2018, the former President Duterte made a proclamation number 527 to revoke Senator Trillanes' amnesty and others involved to Ocod Mutiny in 2003 and Manila Peninsula in 2007. The issue of the case: the failure of Senator Trillanes to file application for amnesty. Conclusion: the sitting president cannot unilaterally revoke a granted amnesty without Congress concurrence. It is unconstitutional under Article 7, Section 19, second paragraph of Executive Department of the 1987 Philippine Constitution. Ibig sabihin po, anuman pong napagkasunduan ng Kongreso ay kailangan po uling dumaan sa kasunduan ayon po sa ilalim ng kalipunan ng Kongreso. And another ground of court ruling is the primacy of the Bill of Rights, Article 3, Section 21 and Section 22. Ang ibig sabihin po, ang kahalagahan po ng karapatang pangtao sa ilalim po ng Section 21, no person shall be put twice in jeopardy of punishment for the same offense. Ibig sabihin po, hindi po pwedeng muli po uling akusahan ng isang tao na naakusahan na po sa dating kasong isinampa sa kanya. At ang Section 22 po, no ex post facto or Bill of Attainder shall be enacted. Ibig sabihin po, ang ex post facto law po ay the action taken may be illegal today but was not illegal at the time that the act was committed. Hindi po siya illegal nung kanyang ito ay ginawa, pero ito po ay magiging illegal sa kasalukuyan. Ito po ay pinagbabawal po ayon sa batas. Ang kaso pong ito ay isinulat ng ating Associate Justice Filomena Singh. Yun lang po at salamat po.